Ilang ulit na nating sinasabi mga kababayan na wag na kayong magpapabudol sa mga animal na iyan. Oh, once a mambubudol, always mambubudol mga kababayan, di ba? Tingnan niya itsura, oh. Ay nako, ngagba. Ay nako. Di ba nagpapalabas sila ng issue di umano mga kababayan na nag-aaway na si Tambaluslos at si Admiral mga kababayan at baka ano daw sisipaan na daw sa pwesto si Tambaluslos dahil nag-aaway na daw ang Marcos at Tambaluslos. Yun pala mga kababayan, binudol lang tayo. Dahil mayroon pala silang niluluto mga kababayan na sipain si Cheese Escudero pati na si Marcoleta mga kababayan. Pinagtripan na naman eh. Typical na tripping ng ngagba mga kababayan. Eh ngayon, pinagtatanggol na ni BBM mga kababayan ang kanyang pinsang si Tambaluslos. Oh, nasaan na ang away-away ngayon na sinasabi ninyo? Hindi tayo kumakagat din eh. Dahil mambubudol ang mga taong yan mga kababayan, sama-sama yung babangag muli. Ngayon mga kababayan, tila pinagtatanggol pa niya si Tamba. Oh, at ang masaklap pa, mayroong lumalabas na mga kababayan na mga pasiunang mga pitik sa media na si Baste Duterte ay mukhang idadawit na nila. Wow! Dahil mayroon na silang kuha daw mga kababayan ng litrato na si Baste mga kababayan kasama daw ng isang builder. ang mga animal na to. Panoorin nyo po ha. Kababalik lang ni PBBM mula sa... Bumalik ka na pala! Sana doon ka na sa Cambodia. Binigay na natin ito sa Cambodia mga kababayan. Sabi natin sa taga Cambodia. O sa inyo na yan. Hindi namin yan kailangan. Bumalik na. At ang flood control scandal pa rin ang sumalubong sa kanya. Nasaan na ang Sabi nito mga kababayan, I am very very angry. Lalabanan natin ito hanggang sa huli, hanggang matapos daw ang kanyang termino mga kababayan. Tapos, one day later, bye! Hi! Pupunta ko na Cambodia. Para manghikayat na naman ng investment mga kababayan na pag-uwi, wala ding napala. Pero tila presumed innocent until proven guilty ang posisyon ng Pangulo sa mga nakaladkad na politiko. Buong Pilipinas na mga kababayan ang nagsabing buwaya yan si Tambaluslos. Tapos si BBM, innocent pa daw mga kababayan hanggang sa ngayon si Tamba. Anong tawag doon dyan? Budol! Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ayan Matapos lumitaw ang pangalan ni House Speaker kunwari lang yung awayan nila mga kababayan. Kunwari lang yan. Ano na nung pinagsasabi nilang papalitan na daw yan si Tambaluslos. Di ba? Pinasakay lang tayo. Halos maglulundag tayo sa tuwa dahil papalitan na si Tamba. And then ngayon mga kababayan, hindi pala. Estilo lang yan nila mga kababayan, paaway-away ng ganyan. Ang totoo, magkakampiyan sila. Pati nga yan si Amy, duda tayo dyan eh. Isa yan sa napakalat mga kababayan, yung kanang mga alipores. Napapalitan na daw ito si Tambaluslos. Ano nangyari? Butata. Huwag magtiwala sa mga Marcos Romualdez mga kababayan. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, magkakaproblema raw talaga kung mapapatunayang totoo ang aligasyon ng mga diskaya. Ang grabing power grabing power ni mga kababayan, abot hanggang Senado. Power ni Tambaluslos. Pero tila depensa sa kanyang pinsan. Nagnago. Ito mga kababayan, maniniwala ba kayo dyan? I'm getting very angry. Ay, seryosohin ko na ito hanggang sa huli, hanggang sa pagbaba daw niya sa pwesto mga kababayan. Ngayon, patawa-tawa. Ang walang reaksyon ng Pangulo. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin. Ngiwi. Suffer. Utos ni Presidente. Utos ni Secretary. Oh, Diyos ko, Lord. Hanggang ngayon, BBM, sa tingin mo may nabaniniwala pa sa'yo na ang lilinis ng mga kongresistang iyan, lalo na yung pinsan mo, si Nazaldi ko? Benefit of the doubt pa rin? Umaalingaso na, sinampal ka na nga ng ebidensya, circumstantial evidence mga kababayan, talagang laganap na ang kurakutan. Lalo-lalo na dyan sa Kongreso, the most rotten mga kababayan na institution in the Philippines, sabi ni dating Pangulong Digong. Matagal na yung kurakutan dyan mga kababayan. Aminin man nila hindi. Ngayon, presume innocent pa rin. Tapos ganito. Tapos, hindi naman totoo. Siya lang din, So, paano mo lalabanan? Para sa'yo, hindi totoo. Paano tayo maniniwala dito mga kababayan na lalabanan daw niya ang korupsyon na in the first place, ang tawag na sa kanilang pamilya, kurakot. You have to know.
Kadalasang biktima Tulog na naman. ng impresyon, nakasabwat sila sa mga Wait lang ha, may buhok dito. pinuputok na anomalya. Alam naman ninyo yan, that name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Sasabihin, tignan mo, malapit kami. Ay, Diyos ko, Lord. Aminin mo na nga na mayroon talagang kaugnayan dyan yung mga politicians. Dahil hindi maglalakas loob yung mga kontraktor lang, mga kababay. Hindi ito kaya ng kontraktor lang. Mayroon talagang kinalaman dyan ang DPWH. Mayroon kinalaman dyan itong mga politicians. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Nang isa Hey, shut up, oy. Hindi naman yung picture. Kayo ang mahilig dyan. Nag-a-associate ng mga picture-picture, mga kababayan. Pero eto, yan ginawa ni Zaldico, mga kababayan. Hindi yan nadadala ng picture. Ako, Bicol Party List, all over the Philippines, ang proponent niya na mga kababayan, sa kanya nakapangalan. Yung si Tambaluslos. Kung paano niya nilustay ang pera ng bayan. Kahit yan dalawa lang muna. Tapos ngayon, inosente pa rin para sa'yo. manidiskaya si Quezon Nagnag City talaga. District Representative Marvin Rillo sa listahan na umano yung mga nakinabang sa flood control projects nila. Si House Speaker daw ang madalas nababanggit ng bisista. Ilang oras lang matapos madawit ang kanyang pangalan, mariing tinanggi ni Romualdez ang aligasyon. Linis-linisan, mga kababayan, as if na binride daw siya. Hindi ganun. Binride ka? Ang sabi ni Diskaya, ikaw mismo ang nagde-demand. Hindi bribery yun. Kundi, naniningil ka ng SOP. Yan ang ibig sabihin nun. People have to be more careful. At wag silang masyado. Singhot, mga kababayan. But Galibol. Ikaw, oto-oto. it's something that all of us who are in Ay, nako. Ay, nako. suffer. All of us. Paano? Paano mo lalabanan ngayon, Ngag? Tumakurakot. Ngayon pa lang, ina-absuelto mo na. Hindi naman daw krimen ang mag-name drop. Ang malinaw, gamitin ang pangalan ng ibang tao para sa pagnanakaw. May Ay, gusto Diyos rin mio. namin ng Pangulo tungkol sa mga pahayag ng mga diskaya. Yeah. Can I correct that? These are not revelations. Kalaban na nila mga kababayan ng mga Diskaya, dahil pati si Admiral, mga kababayan, sabi, biniktima daw siya ng Diskaya. Yung palatang yun, ito Sera. They are allegations. That's very different. Allegations and revelations are extremely different. Welcome to the Budol team. Anytime now, ia-anunsyo ng ehekutibo kung sino ang mamamahala sa Independent Commission at kung ano-ano ang saklaw ng kapangyarihan nito. Bukod sa subpoena power, posible ring i-adopt ng komisyon ang suhestyon sa Pangulo na magkaroon ng contempt power. Yan ang mga Diskaya, mga kababayan. Dadaliin yan nila sa BIR. Dahil wala namang malinis na dito, mga kababayan, kumpanya. Kahit 5 piso na deficient mo, mga kababayan, kung pwede mang ikakulong yan. Diyan nila dadaliin, mga kababayan. Kawawa kayo, mga Diskaya kayo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ito na sinasabi natin, mga kababayan, ha. Unti-unti na nilang inuubos talaga ang mga Duterte, di ba? Ang focus ng kanina, doon sa Congress, Davao City at Sipulong. Ito ngayon, mga kababayan, ang medyang mga, alam niyo na, Curimaw, mga kababayan, pinangunahan ni Curimaw, dinadawit to si Baste, yung mga litrato ni Baste, mga kababayan, na mayroon dang kasamang kontraktor. And then what? DPWH ba si Baste? Hindi lang si Quezon City First. Nagpa-propose ba ng mga kababayan? Budget si Baste dyan sa National Expenditure Program? Insertion? Igawain yan ng mga kongresista, mga kababayan. District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Rafi Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Yan, mga kababayan, pati mga litrato. Kaya be careful kayo sa magpapalitrato, ha, dahil iintrigahin kayo, mga kababayan. Diba? Nga si Corina. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe Nangabante. Yung kanina, mga kababayan, kina Zaldico, hindi na kailangan ng litrato. Andun mismo, mga kababayan, sa GAA. Kina Tambaluslos, mga kababayan, kitang-kita na ng sambayanan. At reaksyon ng taong bayan, mga kababayan. Masasabi mo talaga na ngayon, sa panahon ni Bangag, mga kababayan, grabe na ang kurakutan.
Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutangang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa 15 kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website. Oh, mga politiko, wag na kayong tumanggap ng ano ha. Mga ninong-ninong na ganyan. Oh, madadawit kayo. Madadawit talaga kayo. Ang asawang Diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present naman ang 15 sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction ay nag-isa pa lang sa Kamara kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign. Cheese Escudero. Cheese Escudero. 2022 pa yan ha? Oh, nakalkal. SP, ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante, hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Ito yung gustong martilyohin ni mga kababayan Marcoleta. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559, inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Quirante at ng kanyang pamilya. Sa kanyang post, pinakita ang larawan. Ayun si Ninong, si Rafi Tulfo mga kababayan. Pero hindi yan sapat ha. Ninong ka. Oh. Kailangan natin ng talaga mga kababayan. Yung actual na mayroon bang pinopost na budget itong proyekto si Rafi Tulfo na flood control. Dahil hindi sapat ang larawan lang mga kababayan. Kung mayroon ng mga previous na akusasyon laban sa kanya, malamang magagamit ito mga kababayan. Pero sa ngayon, in fairness, dyan kay mga kababayan si Rafi. Si Rafi Tulfo, wala pa nang tayo naririnig. Kasal ng anak na lalaki ni Quirante, kasama sa Senador Rafi Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ninong pala. Kumpare ni Senator Rafi ang kumpare niya pala yung mamartilyuhin ni Marcoleta ng QM Builders. Ang anak ni Quirante kumpare niya yun? Ay kontratista. Gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation. Anak ba niya? Rafi ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Quirante ay isa ring kontratista gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation. Anak ni Quirante pala. Na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025. So yang pinagdinungan ni Rafi Tulfo kontratista din. Hindi yung anak ni Rafi Tulfo ha. Grabe no? Senador talaga ang mga mga kababayan, mga ninong. Ang kapatid naman ni Senator Cheese na si Det na kinatawan ngayon ng Sorsogon First District ay nakapangasawa ng isang negosyanteng Quirante na nasa cosmetics business. Quirante din. Pero hindi sapat ito mga kababayan na basihan na nangurakot na ang mga taong ito. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven Quirante kung saan kasama nila si dating Senator Bong Revilla. At sinasabing present din daw dito si nooy DPWH Secretary Mark Villar. Mga Quirante ang daming mga kababayan talaga, impluwensya. Ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Sige, kalkalin nyo kung sinong lumakad ng proyektong yan. Kung si Bong Revilla ba? Wala na si Bong, nanahimik na. Buti naman Bong Revilla dahil baka kung nanalo ka, baka nasali ka dyan. Tulad kay Kajinggoy na naman. Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan si dating Cebu Governor Gwen Garcia sa pagbubukas ng kanilang si Gwen Garcia din. Yung wakwak daw mga kababayan, sabi ni Dean Chase. Ang company ni Jonathan ay na-awardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman sina ayan na ang sinasabi natin mga kababayan. Unti-unti na nilang sinasali si Baste. Wow. Hindi na kayo na kontento? Talagang uubusin nyo ang pamilya Duterte. Lahat na lang ng pamilya Duterte mga kababayan, kanilang gagawa ng issue. Hoy mga bulok, ibintang nyo na lahat, wag lang kurakutan. Dahil hindi yan tatak ng mga Duterte mga kababayan. City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan, at Marino Party List Representative Sandro Gonzales na VP ng Alticon Builders. Ano bang storya ng litratong ito mga kababayan? Sapat na ba ito para ikulong si Duterte, si Baste? Bakit nyo sinasali? At in the first place mga kababayan, anong power ni Baste dyan sa National Expenditure Program? Dyan sa insertion mga kababayan ng proyekto ng national government. Sige, isalin nyo na lahat, pati si Kitty. Bukas ang Millionaire News Channel para sa panig ng mga... umpisa na Diba ang sabi ni Aimee mga kababayan, pakulong lahat ng mga pamilya Duterte at mga kakampi. Eto na. Eto na ang umpisa mga kababayan, and then magiging ombudsman si Boying.
sigurado na kulong na lahat mga kababayan. At individual para sa kanilang panig, para sa agenda. Dexter Ganibe, Abante! Abante! Samantala, Abante, yung mga naalala ko rin nato si Dila. kahapon, kasabwat na, umano, ngayon. Dawit na rin ang 2 senador sa mainit na flood control scandal. Ang detalye sa agenda report Not ni safe. John Manalo live mula sa House of Representatives. John, ano na ang mga pasabog sa flood control investigation ng Kamara? Si Jinggoy safe na sana, not safe na tuloy ngayon. Ano kaya naging kasalanan ni Jinggoy sa mga bangag ba kababayan, ano? At sila Villanueva, siguro ang naging kasalanan nila mga kababayan, unti-unti silang pumapanig dito sa kampo ng mga Duterte dahil yan re-electionist yan sila mga kababayan. Bibiruan pa nga kahapon sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Ani kasi Marcoleta, safe na si Estrada dahil ayon kay former DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez, walang mga senador ang sangkot o nakalink sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Si Vizcaya ang nagsabi nun, tapos si Bryce mga kababayan sa doon sa Kongreso sila kinanta. Pero kanina nag-iba ang kanta dito sa Kamara dahil galing na rin mismo kay Hernandez na milyon-milyon na raw ang nakulimbat ni Estrada at maging ni Senator Joel Villanueva. Payos mong Pwede po bang huwag yun na ako ibalik sa Senate? Wow, ano ka? Ongoing ang contempt mo, iho. Mr. 70,000 ang sweldo mga kababayan ang nakabili ng Lamborghini at iba pang mamahaling na sasakyan. Your Honor, Ano kasi ni swerte? may mga involved pong senador dito. Wow. Pag ganyan ang mga animal mga kababayan. Pansin nyo mga kababayan, pagdating sa Congress, kampante ang animal at home siya mga kababayan sa kasamahan niyang mga buhaya. Doon sa Kongreso, grabe tense siya. Halos hindi makahinga dito mga kababayan. Halos naglulundag mga kababayan. Oozing with self-confidence. Hindi ko po alam, magiging kapalaran po. Talaga, himas rehas ka habang buhay, animal ka. Ito ang ibinunyag ni former DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pangalawang House Infrastructure. Diyan siya mga kababayan, Diyan siya na mayagpag sa pinagbibintangan ng lahat mga kababayan ng taong bayan na bahay ng mga kurakot. Bidang-bida siya. Ngayong araw, habang kinukwestiyon ni Ako Bicol Portales Representative Alfredo Garbin. Namu! Ito ba yung nagmura mga kababayan? Ang sabi niya na pilok daw siya. Kaya pamura. Si Hernandez, harap-harapan niyang pinangalanan ang dati niyang boss na si dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Maglaglaga na kayo mga animal. Simula 2022 hanggang 2025 ay kahon-kahon na pera ang hinahatid sa kanyang opisina. Naglaglaga na yan sila mga kababayan. Nakuha rin umano ni Alcantara. Dagdag pa Daming pera, no? Hindi raw siya sigurado kung kay Alcantara ba napupunta lahat ng pera. May binibigyan na mga politician. Yan. Anong talaga politician na binibigyan? Sa tingin nyo, yang name drop niya mga kababayan na si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Dalawa lang yan totoo o hindi. Kung totoo mga kababayan, sa tingin nyo sila lang? Hindi. Yang mga nag-insert ng mga project dyan mga kababayan, malamang sa malamang nabibigyan din. Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Itong Ako Bicol, ay nako. What do you expect mga kababayan? Itong Alipore si Zaldico. Sila ang eto mga kababayan sabi nila, nakakakilabot daw. Ang inaakusahang mga kurakot mga kababayan, sila lang din ang nag-iimbestiga. Naintindihan mo po ba? Para magsalita po ako ng Tingnan nyo. dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, napapansin nyo ang demeanor mga kababayan, sa pamilya ko. Kasi Briefing hindi na naman po briefing. itong mga involved dito Pinangako naman ni Garbin na poprotektahan siya ng At komite. home na sila mga kababayan dahil siguro marami siyang kakampi dyan. Basta't hindi siya nagsisinungaling. Dito na Ay, to be honest. Anong sabi niya JV? Huwag mo nang gamitin na to be honest. kumanta si Hernandez. Inamin nito na naging bagman na lang daw ng mga politiko ang DPWH engineers. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Ayan mga kababayan, kaduda-duda Jinggoy at saka si Villanueva mga kababayan lang Hindi natin sinasabing nagsisinungaling siya mga kababayan, pero bakit sila lang?
Wala talaga dun sa primary suspects mga kababayan ng mga buhaya dyan sa Kongreso na kung saan nakaharap siya ngayon. Hindi po ito totoo. Si Senator Hindi na totoo, safe daw. Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Susunod yan mga kababayan si Cheese, idadawit nila. Dahil doon sa donation. Nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Noong 2023 naman, naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Sinabi rin niya sa kanyang sinumpaang salaysay na nakatanggap sina Estrada at Villanueva ng 30% SOP Ayun, mula ayun, sa mga proyekto. Si Alcantara naman, tumanggap daw ng at least 3% na kickback mula sa Itanong natin kay Lacson. Tingnan natin kung ilalaglag niya ang kasamahan niyang dalawa. Sige Lacson. Yan, wala tayong paki mga kababayan nila Jinggoy at Villanueva. Kung ginawa nila yan, dapat nilang pagbayaran. Pero, yung si Zaldico at Tambaluslos mga kababayan, dapat madamay yan. Dapat talagang madamay kung absuelto yan. Kabangagan na naman ito. Lacson. lahat ng proyektong naipasa mula sa kanilang district office at nagdemand pa raw ng additional 2% finder's fee mula sa mga contractor. Mariin naman itong itinanggi ni Alcantara. Your Honor, Your Honor! sinasabi niya na Ay, nako. kausap ng mga politiko. Ang mata mga kababayan, Na ako yung nagdi-deliver sa mga politiko. Kapag yung mata mga kababayan ang likot, something is Senator Joel, fishy. 2023, wala pong project na flood control si You're a bad liar! Bad or good mga kababayan, liar pa rin. Senator Joel ever since. Parang batang inaway, Okay ka lang? Madam? Oo, salita! Speak! Corina, Oo, ayan na. Ang tagal mo ha, in fairness, ang tagal mo nasalita. Ay nakwento rin ni Hernandez yung naging Anong kinuwento niya? at malalim nilang relasyon ni Alcantara bilang nagtatrabaho sila sa parehong district office at nakwento niya na noong pumasok daw si Alcantara noong 2019 sa district office, sa first district office ng Bulacan ay ayun nga nakagaanan niya ng loob pagkapasok niya noong 2021 naman dahil naging boss niya si Alcantara. Grabe, no? At dahil Biglang yaman mga kababayan, batang-bata pa, Siyempre, bago si Hernandez sa district office, inamin niya kanina sa interpellation na kinailangan niyang sumipsip kay Hernandez. Interpellation. Kay Alcantara rather, at ayun, nakagaanan niya ng loob at nakuha niya raw yung tiwala ni Alcantara. So, yun din daw yung naging dahilan, bakit medyo naging mabilis Grabing yung promotion corruption. ni Hernandez. Tapos nakafocus sila mga kababayan, ang tanungan sa Duterte administration. Ayun wala silang nabihita mga kababayan. Sinasabi na, bakit yumaman ka nung panahon na ni Duterte? Sinagot ni Diskaya mga kababayan, kasi walang nanghihingi Walang nag-ESOP. At nung panahon ni Pangulong Duterte mga kababayan, walang isyong ganitong gumuguho ng mga flood control. Takot Ngayon mga kababayan, lumiit ang kanilang kita dahil maraming nagbibigay, binibigyan pala ng mga buhaya. Dahil inirekomenda din siya ni Alcantara na maging Assistant District Engineer noong 2022. At yan muna latest mula dito sa House of Representatives. Yan lang ang latest. Wala pa tayong nalalaman, John, kung ano ang kasunod nito. Sino umaway sa'yo? Tapos na magsiwalat o maglaglag ng Inaway ka ni Corina. Bunutan mo. mga pangalan. Itong si Ginoong Bryce, ano po ang kasunod nun? Hindi na talaga siya ibabalik sa Senado. Kukunin yan ni Soto, sabi niya. Sabi ni Soto, hindi pwede. Kami ang naunang nag-contempt Isa dyan. nanganganib po na Pinahiram lang namin sa inyo. natatakot siyang nanganganib na ang kanyang buhay ngayon. Wala natin kung saan na. Yes, Corina, tama ka dyan. Ipapakulong daw niya mga kababayan sa regular na selda. Kanina lang ay sinabi rin ni House Infra Committee Co-Chair Terry Ridon na nagkasundo na yung Senado Isa at pa yan yung si Mura. ilagay under PNP Custodial Terry Center Ridon. si Hernandez para nga mapanatili yung kaligtasan niya. So sinabi din kanina na magiging under pa rin ng supervision ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado si Hernandez. Paraan nga ito para matiyak na walang makakagalaw dito kay Hernandez. So Tatakas yan.
Kanina din, nabanggit din kasi si JP Mendoza, isa ring DPWH engineer. Siya naman ay mapapasailalim ng protective custody, sabi din ito ni Ridon, dahil gusto rin daw talaga nilang masiguro na yung mga nagsasalita. Ang mga salbahe talaga andun sa harapan, no? Yung mga anomalya sa flood control project ay maging ligtas sa kanilang mga pagsisiwalat. So, yun po yung updates so far. So, Corina. Joan, huli na lang, pagka nagbabanggit sila ng pangalan, walang kasamang resibo? Ibig ko sabihin yung ebidensya, o kaya trail, o kaya litrato na hawak yung pera. Syunga ba? Syunga ka ba, Corina? Kung ikaw ang kurakot, magpapalitrato ka. Alam lang nila yan yung iniiwasan niya ang mga CCTV o ganyan. Eto mga kababayan, ang habol na lang natin dito. Etong mga obvious na talaga. Ganyan nila Saldico at Titambalos-los. Pangalan lang ang kanilang sinasabi? Yes! sabi niya, Kanina, Corina, during the latter part of the interpellation, ayun nga, nagpakita nga ng mga resibo itong si Hernandez. Ayun, may mga pinakita siyang larawan ni Estrada kasama si Henry Alcantara sa mga public events. At mayroon din siyang pinakitang mga litrato ng mga pera na sinasabi niya ay nandoon daw sa district office nila. At yung mga pera nga na yun, limpak-limpak na salapi talaga siya, Corina, no? Yung mga pera na yon ay i-deliver daw sa mga politiko at bakit hindi yung pinangalanan? Dalawa lang mga kababayan, imposibleng dalawa lang. Imposibleng walang kinalaman dito mga kongresista. Kasama na nga rito sina Estrada at si Villanueva. Nabanggit din kanina ni Hernandez na may isang beses pa nga raw na yung pera na galing sa kanilang opisina ay dineliver talaga mismo sa bahay ni Villanueva sa Bocaue, Bulacan. Corina. Medyo matagal pa ito kasi kailangan pa talagang iurirat kung saan galing itong mga sinasabing resibo. Maraming salamat, Joan Manalo. Live na gulat mula sa Kamara. Makakalis ka na, iha. Agad pumalag sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga akusasyon ni Bryce Hernandez. Si Estrada, sorry, hindi ka safe. Hindi ka safe. Sa isang lie detector test. Kakasuhan din daw niya si Hernandez. Kasuhan mo na! Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Nagalit ka nga kay Marcoleta na biniro ka lang? Nakakasinungaling nitong tao. Because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy. Just common sense. Common science. I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin. How about si Alcantara ang binibintang sa'yo? Si Alcantara daw. It's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil... Si Villanueva, andun ba? Andun ba si Villanueva mga kababayan? Ewan na natin. I did not commit any illegal act. Sana nga! Si Villanueva naman, iginiit na wala siyang kaugnayan sa mga questionableng flood control project sa Bulacan. Hindi nagpapatina ng buhok ito mga kababayan, Ganyan lang, puti. Si Villanueva na nasa Kamara ang utak ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Sige, maglaglagan na kayo. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po. Pangalanan mo na nga. Takot ito sa mga kababayan ni Zaldico at Tambalos-los. Sa bulhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero. Name them. A name that cannot be mentioned. Para si Voldemort. Walang iba kung hindi si Dracula. Na ginawang hindi mo nga ma-mention, dakula ka na naman. Tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. Pangalanan mo nga. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Hanggang dakula ka lang. Kung dati sa balota, ngayon sa congressional hearing naman ang tunggaliang Soto Diskaya. Nagkaharap ang dalawang... Duda na tayo dyan kay Vico mga kababayan. Anyway, pamangkin pala yan ni One Ball mga kababayan. Soto. Ay nako, Vico. Panig sa pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Si Mayor Vico Soto may mga banat kay Curly Diskaya. Si Diskaya naman tila So hindi totoo, Vico Soto, na nagbibigay sila ni sa mga kongresista. At saka kinatamba.
sweldo. Si House Sino ang inabsuelto? Martin Romualdez. Inabsuelto mga kababayan. Si Romualdez. Huwag ganyan, Biko. Mahaba yung baba mo. Congressman Zaldico sa issue. Yan ang agenda. Inabsuelto si Zaldico at si Ay, nako. Bulok din pala ito, mga kababayan. Ni Mavic Trinidad ng Abante. Bukabilib tayo dito pero, di ba? Maraming magagandang feedback, mga kababayan. Pero, inabsuelto mo si Zaldico at saka si Tambaloslos? Sa lahat talaga sila ang i-absuelto mo? Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ganito ay nilarawan ni Pasig Mayor Vico Soto ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na mahigpit niyang katunggali sa politika sa ikalawang pagdinig ng Infrastructure Committee ng Kamara sa So sinungaling na hindi sila ano pala? Bliktad, hindi nagbigay kinatambaloslos? Controlled scandal. Ang pagdalong ito ni Soto sa investigasyon ay nangyari wala pang 24 na oras matapos masisira ka dyan, Vico. Alalahanan ng publiko na huwag basta maniwala sa testimonya ng mga Diskaya. Inimbitahan ng komite si Soto as a resource person. Sabi niya, nandadamay lang daw sa iskandalo ang mga Diskaya. Kaya nga, dahil sila lang ang magilitan ng liig, mga kababayan. Kumakanta na nga Wala na itong takas. Kahit hindi mapatunayan, mga kababayan. Lagot ito sa BIR. Sa layuning maging state witness at hindi daw makulong. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor. Di ba kumanta na nga? Maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano. Hindi naman kami nalito. Para eventually, kayo ang nagpapalito dyan sa Kongreso. Wala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Di ba ikaw din? Ganyan? Di ba sabi mo na tumanggap ni sina Corina, pumalag nga sina Corina, mga kababayan, at si Julius Babaw. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. Inamin ni Soto na tinangka ng mag-asawang Diskaya na makipag-usap sa kanya bago sila humarap sa Senado. Isang common friend daw nila ang naging emisaryo, pero hindi pag-uusapan nyo? Bakit may imbitasyon ng mga Diskaya sa kanya. Siyempre, hindi ko papatulan yung ganun. Ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Ilang minuto pagkatapos magsalita ni Mayor Vico, si Curly Diskaya naman ang isinalang. Sa pagdinig, pinasimulan niya ang kanyang pahayag na wala siyang direktang transaksyon kay House Speaker Martin Romualdez. Siya pala ang nag-absent kay Romualdez. At ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Zaldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Maniwala ka dyan. Si Romualdez, mga kababayan, yung pinesenta ni Toby Tiangco, mga kababayan. 13 billion? Siya ang proponent, mga kababayan, kahit hindi niya lugar. Kumbaga, para makakuha o ano po mga klaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Zaldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Yun na rin yun. Lahat sila dyan, mga kababayan. Alam yan siguro. Muntik pang ma-cite for contempt ng ilang beses si Curly dahil sa pabago-bago niyang statement sa pagdinig. Nang tanungin kasi siya kung may mga iba pang personalidad o politiko na dawit sa iskandalo, iginit ni Diskaya ang kanyang karapatan sa issue. Yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Jonelle! Mga miyembro pa rin ng House of Representatives? Jonelle! Miyembro na ng Senado. Your Honor, I invoke po muna may rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna may rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Right to remain silent! Pero hindi natuloy ang mga pagtatangkang kasuhan siya dahil ilang kongresista ang pumigil dito. Sa pagpapatok, dahil ikakanta kayo. Ng pagdinig, isa-isa ng mga kongresista ang mga proyekto. Alam nila, mga kababayan, mayroong alam yan si Diskaya. Alam na alam nila yan. Kaya wala, hindi na contempt. Hawak ng kanyang mga kumpanya. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante.
Abante Liling. Hindi si Abante ha. Bakit Abante ang yung tagline, animal? Oh, ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.